lumaki ako sa Maynila, sa lugar ng Tayuman, na kung saan napakaraming mga rebulto dyan. Ang magulang ko ay maituturing kong sagrado katoliko. Hindi lang sila maituturing na sagrado dekandado pa. Dahil ang kanilang mga puso ay talagang masasabi natin na talagang close dun sa pananampalataya ng Katolisismo na may mga ipinaparadang santo nung ako'y bata pa. Sumasama ako ron, whether I like it or not. Ginagawa namin yon. Nung time na, sa panahon ko na ako'y bata pa, nagkaroon na ako ng tinatawag na personal attachments sa mga ibang grupo naman ng Kristyanismo. Ibig sabihin, sa ibang grupo, kagaya ng mga born again, nagkaroon din ako ng mga personal communication, kagaya kay Kenneth Hagin Ministries, which is in US. Nagkaroon din ako ng communication doon kay Pastor Ed Lapis ng Day by Day. Kaya yun yung mga something na masasabi ko na isang highlight sa buhay ko bilang Kristiyano, bilang born again that time. Ngayon, nung dumating yung time na patuloy yung pag-aaral mo ng Biblia, naguluhan na rin ako kung ano bang dapat kong paniwalaan. Dumating sa akin yung tinatawag na pagsusuri. Among all the religions na pinag-aaralan namin when I was a born-again Christian noon, Islam lang ang nakikita kong pagdating sa kaisahan ng Panginoon, Islam lang ang may pinakamalalim na talagang pagkilala. Pag sinabing isa lang Malinaw ang Islam at kailanman hindi ito nagkakaroon ng question. No, there's no question in Islam. Nagganap ako noon ng Muslim sa lugar namin, kapitbahay, pero wala naman akong makitang Muslim o kilalang Muslim. Even in schools, wala akong alam na Muslim Naglakas ako ng loob na buksan yung PLDT directory at tumawag sa Office on Muslim Affairs. Tapos ibinigay sa akin yung address ng Islamic Wisdom Worldwide dyan sa lugar ng Quiapo. Doon ako nagpunta noon. Nung pagpunta ko sa lugar ng Quiapo, mayroon akong nakausap na brother at pinaliwanag niya sa akin yung Islam. Ngayon, umabot yung discussion namin ng almost 3.5 hours. Nagtataka ako kung sa tuwing pagsasalita ko, may sagot siya Pero kapag ako naman nang hahanapan niya ng katanungan, doon ako napapa-hands up. Kagaya ng like for example, the authenticity of the scripture, sa kagaya ng sinabi ko. Tagalog, papangaral mo Tagalog. If ikaw ay English-speaking people, papaliwanag mo English. Pero alam naman ng mga nangangaral kung ano ang lengguwahe ng mga propeta. Lengguwahe ni Moses, Hebrew. Lengguwahe ni Jesus is Aramaic. The language of Prophet Muhammad is Arabic. Ngayon, alam nila yan Ngayon, hinahanap sa akin ngayon yung Aramaic, which is the language of Jesus Christ. The language of Moses. Pero wala nga naman tayo dito nun. Mga Bibles natin dito, hindi naman nagtataglay nun. Dahil nung kapanahonan na yun, hindi naman labas yung parallel Bible na kung saan andyan yung mga Hebrew at mga iba-iba pa. Hindi naman ganun widely circulated yun that time. Hanggang sa naging malalim yung pag-uusap namin. Nung hapong yun, ang nangyari sa akin ay, kumbaga parang nag-declare na ako. Sabi ko, I will embrace na Islam. Ang nangyari, inakampanya ako dun sa Golden Mosque, inside the Golden Mosque. Then, I took my shahada. After kong mag-shahada, actually, yung unang-unang sujud ko o yung prostration na ginawa ko, yun ang bagay na hindi ko kailanman makakalimutan sa buhay ko. Parang hindi ko maipaliwanag kung ano yung meron dito Yung unang-unang pagpapatira pa ako, naramdaman ko na sabi ko, Ya Allah. Sabi ko, hindi ko pa alam ang prayers noon. Hindi ko pa alam kung paano inuusan ng mga panalangin. Pero nung sinabi ko, Ya Allah, sabi ko, O Panginoon, O Allah, sabi ko, ikaw na ang bahala sa akin. Ikaw ang bahala sa pamilya ko. Pag prostrate ko, pagtaas ng ulo ko, parang ang feeling ko, parang ang liwanag ng paligid ko. After ko yakapin ng Islam, dumating yung mga ilang panahon, ilang buwan, yumakap na rin sa Islam ang aking pamilya. Ang aking magulang, ang aking mga kapatid, ang aking lola, ang aking tito, mga pinsan, at iba pang mga kamag-anak. Actually, ako yung first Muslim in my community. Kaya I am proud. Hindi ako nahirapan ipaliwanag ang Islam sa kanila. At hindi rin sila nahirapan tanggapin ako. Dahil hindi naman ako kailanman nakagawa ng kasamaan sa aming komunidad.
Nung yakapin ko ang Islam, sabi ko, Panginoon, oh Allah, sabi ko, wala na akong trabaho. Sabi ko, mas pinili kita. Sabi ko. Kaya ang nangyari nun, tumahimik ako, sabi ko, nagdasal ako, sabi ko, sana makahanap ako ng trabaho na kung saan mabibigyan ko ng time yung pagsamba ko sa Panginoon. At bukod ron, bukod sa pagsamba sa Panginoon, magagampanan ko yung tinatawag na utos mo para sa iyong mga alipin. Hanggang sa isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, tinawagan nga ako. No? May tumawag sa akin, dito nga from this organization, from Greenpeace. Kaya isa yun sa mga bagay na masasabi ko na ikinagagalak ko, na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin, kagaya ko, yung isang masasabing napakagandang hanap buhay. Dito nga, nailagay ako dito, na kung saan, nung nagtatravel na ako, doon ko nakikita ang ganda ng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ko nakikita na ang ganda ng paligid kung hindi lang talaga dudumihan ng tao eh. Napakaganda ng kalikasan. Ang karagatan, napakaganda ng tubig ng karagatan. Ang kalupaan, makikita natin, napakaganda ng kalupaan. Malinis ang kalupaan kung atin lang talagang pagsusumikapan, nagawin ang mga bagay-bagay. Actually, pag nasa ere kasi tayo, nakasakay ka ng aeroplano, makikita mo yung ganda ng paligid eh. Makikita mo yung ganda ng nilikha ng dakilang tagapaglikha. Kaya ginagampanan ko yung aking hanap buhay para, una, anyayahan ng tao sa tunay na pananampalataya o sa matuwid na landas, at bilang empleyado, ay ipakilala ko naman kung ano yung ganda ng dapat gawin natin na o isukuli natin sa kalikasan.